Po mga kaibigan, dito ka po matatawa na kung saan imbis ipanalangin nila, imbis ipagdasal para lumakas si dating Pangulong Duterte, magtataka ka po. Almost ang mga nagpo-post ng mga picture, mga editing na nakaratay daw di umano si dating Pangulong Duterte dahil nga sa allegation na si dating Pangulong Duterte ay butot at payat na, parang pinagdadasal pa ng mga defender, supporter ni dating Pangulong Duterte na mamatay na ang dating Pangulo. Imbis, hindi nila gawin yan, dahil kung totoo man yan na ganyan ang itsura, nakakaawa nga naman. Pero, kung mag-iisip ka, nagsalita si Vice President Sara Duterte na walang sakit si dating Pangulo, maayos ang kalagayan, at higit sa lahat, hindi totoo na nasa hospital si dating Pangulong Duterte. Bagkos, nandoon lang man daw si dating Pangulong Duterte sa loob ng kanyang facility o sa kanyang detention cell. Ibig sabihin, magdududa ka. Bakit hinahayaan nila na may mga kumakalat na ganyan? At ang nagpapakalat pa mismo dito sa social media, mga TikTok account, ang kanyang mga tagasunod, mga defender ni Sara Duterte. Hindi kaya ito ay palabas para lamang preparation sa 2028 at lalong makakuha ng simpatya si Sara Duterte sa mga ganitong maling gimmick na ginagawa ng mga Duterte? Nagtatanong po. Salamat sa tanong mo dahil kaninang umaga ma'am, meron pong nagpadala sa akin ng photo na mukhang nasa hospital bed si dating Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang hospital tag, dalawang band sa kamay niya. So hindi po totoo yung photo na yon. Praise be the Lord. Hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon. Inano lang nila yung muka ni dating Pangulong Duterte. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandun po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may dala-dala siyang tungkod. Oo. May dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na, kumbaga, kailangan niya maging bedridden. Palibasa kasi kumalat na yung umayak siya. Tapos, kanina nag-flash din sa sinabi ko sa kanila, bakit nag-picture sa tatay dito ang payat? Sabi ko dito. Ang galing nilang mag-edit eh. Walang picture na release ang ICC. Ma'am, is there possibility na mag-health bulletin ng ICC on the health of PRRD? Yan ang hindi ko alam. Pwede nating itanong kasama yung kung pwede ba maglabas ng photo. Pwede nating itanong sa lawyer kung pwede nilang i-request yon sa registry sa ICC. Basta para sa personal interest ni Sara Duterte Carpio sa 2020, ang Dikit basin malatang mata sa pa isang 28. May kakaibang ingay sa social media galing mismo ang suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tinatawag na DDS, imbis na ipanalangin ang kalusugan ng dating Pangulo, pinapalabas nila na siya ay halos nasa binggit na ng kamatayan habang nakaamba ang posibleng pagkulong sa dahil sa ICC case. Pero teka, bakit minamadali siyang mamatay? Ang sagot ay simple pero nakakabahala para imartir si Duterte at gamitin ang simpatya para palakasin ang tsansa ni BP Sara sa 2028. Ang narrative gawin biktima si Digong, isang matandang ama na pinahirapan ng banyagang korte, isang mamamatay na bayani. At sino ang tagapagmana ng kanyang legacy? Siyempre, si Sara. Kung tutuusin, parang ginawang campaign tool ang kamatayan ng dating Pangulo. Hindi ba ito kabaliktaran
sa tunay na paggalang, hindi ba't dapat kung tunay ang suporta ng pinapanalangin ay panggaling niyan ay ang pagkatarungan paglilitis, hindi ang mabilisang pagpapaalam. Mas malala pa ang ganitong narrative ay baka lalo pang magbigay dahilan sa ICC na madaliin ang aksyon kung totoong ngang malapit na siyang mamatay. Baka nga isipin ng korte na dapat nang ikulong agad bago mahuli ang lahat. Kung totoo kayong maka-Duterte, bakit kayo ang unang nagpapalaganap ng mali na mamamatay na kwento? Hindi ba't mas nararapat ipanalangin at hindi ang pagmamartir para sa pansariling imbesyon? At sa huli, ito ang masakit na katotohanan. Ang ilang DDS, ginagamit na lang si Duterte para sa sariling agenda at ang tanging tunay na layunin ay ang pag-upo ni Sara sa 2028. Kung mahal mo ang tao, hindi mo siya isusuko sa bangungot para lang sa boto. Isipin natin, ang tunay na pagsuporta ay hindi lang habang may silbi. Ang tunay na katapatan ay hindi ginagamit ang kamatayan bilang campaign strategy.